Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nagtaka lang ako dito sa balitang to ha. Pag-usapan natin to. DOJ issues lookout order versus Romualdez, Escudero, Estrada, and 30 others. Alam niyo kung yung iba pa, maybe hindi na ako magtataka. Kasi itong si House Speaker Martin Romualdez, bakit siya, ito yung nakakapagtaka bakit siya inisyuhan ng lookout bulletin order na in the first place, regular naman siyang nagsusumite ng kanyang SALN. Sobrang linaw at updated po ng kanyang SALN. And, isa sa reason na pinagtataka ko, binuksan sa publiko ang bicameral conference. Diba, bicameral conference proceeding. Unang beses po yan sa kasaysayan ng Kongreso. So, nagtataka ako, si House Speaker isa pong consistent sa kanyang mga track record. Diba, tapos bakit siya tina-target ngayon? 'Di ba ng Independent Commission for Infrastructure? Kasi hindi naman kahit kailan never naman po atang ginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang humarang dito nga po sa ginagawang investigasyon ng ICI. Sa halip ang ginagawa nga ni House Speaker, napapansin niyo, sumusuporta siya and handa siyang makipagtulungan. Kaya ironically, nakakapagtaka na siya na nga ang sumusunod sa proseso, abay siya pa ngayon ang nai-issuean ngayon ng lookout bulletin order. Kasi ito yung pinagtataka ko. Kasi, mga minamahal, ayon sa ulat, kasama daw siya sa mga listahan, ng ICI, tungkol nga po sa flood control anomalies. Pero ito yung facts. Ito yung katotohanan dito. Wala pong active cases. Itong si House Speaker Martin Romualdez, wala din siyang reklamo galing sa National Bureau of Investigation and even sa COA. 'Di ba? Alam niyo yan, wala pong reklamo si House Speaker Martin Romualdez dito sa COA and wala din pong official na investigation na naka-file against him. So, bakit siya nasama? Diyan lang po talaga ako nagtataka. Kung ang layunin is tungkol po sa transparency, dapat sana ipanaliwanag ng malinaw ang proseso. Hindi pwedeng mag-admin name first lang, add to cart, 'di ba? Tapos justify later, kuha parcel later, sa madaling sabi. Kasi, mga minamahal, sa mga naunang listahan sa ICI, hindi naman po talaga kasama dyan. Itong si House Speaker Martin Romualdez, inom nga muna tayo tubig. Sa unang listahan, hindi naman po talaga kasama dyan itong si House Speaker Martin Romualdez. Ang mga nandyan lang po sila Villanueva, sila Binay, 'di ba? Sila Escudero. Pero nung nag-react, yung mga senador na yan, bigla ang napasama itong si House Speaker Martin Romualdez. Like, mapapatanong tayo, ano ba yung criteria para hainan ka ng lookout bulletin order? Ano ba talaga yung totoong criteria? Nagkulang ba sa coordination? Or reactive lang yung kaso? Or talagang binraso? Nagtatanong lang, kung pare-pareho lang ang standard, dapat sabay-sabay din. Hindi yung kung sino-sino lang yung napapansin sa social media. Diba? Kung talagang seryoso tayo sa accountability, huwag tayong maging selective. Uy, ang daming ganyan ha. Yes, mga minamahal, mga taong selective. So, ako nga, nagtataka nga din ako Bakit hindi nila sinama sila, tawag dito, sila Diskaya, na may mga kaso na? Sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara. Diba, bakit yung mga taong yan hindi sinama? Literal, ito nga, kahapon, balita, 7 billion pinapabalik sa mga Diskaya. Kung seryoso tayo sa accountability, bakit parang naging selective tayo? Bakit hindi nasama ang mga pangalan na katulad nila Diskaya, Hernandez at ni Alcantara na sangkot sa issue ng flood control anomaly? Diba? Diyan lang talaga ako nagtataka, mga minamahal. Kasi ang transparency, to be honest, dapat pantay. Pantay sa lahat. Hindi depende sa bigat lang ng pangalan, sa bigat ng bintang, or sa mga pa-headline. 'Di ba? Hindi po 'yan dapat binavalue yung bintang kasi wala naman talagang
tawag dito, wala namang matibay na ebidensya. Dapat tinitingnan muna natin yung radar. 'Di ba yung background? Kasi parang ang nangyari, naging selective sila. Kasi ang ICI, mga minamahal, ang layunin talaga niyan is mag-monitor, mag-coordinate. 'Di ba? Tingnan kung ano nga ba talaga yung mga hidden issues, tingnan yung mga matagal nang natatagong korupsyon, 'di ba? Pero ang nangyayari kasi ngayon parang naging selective. Pansinin ninyo, paano pinipili nila ang pangalan? 'Di ba, paano nila ina-update ang status? Diyan lang ako nagtataka, at paano natin masisiguro na walang political influence yung pagpapatawag sa mga taong yan? Narinig niyo ba yung boses ko? Mga minamahal, pakatandaan ninyo ang transparency po ay hindi lang po ito paglabas ng dokumento. Ito po ay pagbibigay linaw sa proseso. Hindi basta-basta bintang-dibintang tayo dito. Kasi uulitin ko nga sa inyo, si House Speaker sobrang tahimik niyan. Hindi nagsasalita yan eh. Minsan lang natin yan makita sa mainstream. Pero napaka-consistent niya kasi uulitin ko, nagbibigay siya ng SALN. Siya pa nga yung nagbukas ng bicameral conference committee proceeding. 'Di ba? Unang beses yan na nangyari sa ating kasaysayan. And kailanman, hindi siya umarang sa investigasyon para lamang pumapukol kung sino yung may mga pananagutan. Ang ginagawa niya, sumusuporta pa nga. So, bakit siya yung nagiging target ngayon? Kaya nga, di ba, sumusunod ba sa proseso ang Independent Commission for Infrastructure? Although maganda ang layunin ng ICI, pero may part lang talaga na medyo tagilid. 'Di ba? Ganito ba ang paggagantimpala sa mga taong gustong maghanap ng transparency, ang idamay sila? 'Di ba? Hindi ito pag-atake. Just to be clear, mga minamahal, hindi ito pag-atake sa Independent Commission for Infrastructure. Ito ay panawagan lamang para sa balanse at makatotohanan na investigasyon. Kasi may mga tanong tayo eh. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin nito ay ayaw na natin. Nagtatanong lang tayo, mga minamahal. Pero hindi tayo nag-aakusa. 'Di ba? Ang gusto lang ng publiko ay kalinawan sa pantay na proseso. Dahil sa huli, at the end of the day, mga minamahal, ang tunay na tiwala ay hindi po yan nakukuha sa ingay. Nakukuha po yan sa katapatan at sa suporta ng mamamayang Pilipino. And uulitin ko sa inyo, ang Independent Commission for Infrastructure ay mahalagang institusyon yan. 'Di ba? Na sinusuportahan ng nakararami. Pero dapat din nating tandaan at dapat din natin sanang isalang-alang, ang transparency ay hindi po yan option. 'Di ba? Kundi obligasyon. Ang accountability na walang transparency ay kulang. At ang transparency na may halong politika ay sobrang delikado, very dangerous. Kaya sana ipakita ng Independent Commission for Infrastructure na kaya nilang maging patas. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dahil kapag patas ang laban, kampante po ang bayan. At kapag may tiwala ang bayan, doon lang talaga tayo makakabangon bilang isang bansa. Alright, mga minamahal? So, gusto lang natin linawin na dapat sana ang ICI ay pantay at magkaroon ng patas na galawan. Dahil kapag patas ang laban, pakatandaan, sobrang kampante ng taong bayan. Alright? Tingin lang ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit po ninyo ang notification bell para laging nagno-notify ang mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.